I organized a fundraising event para sa mga mahihirap. May fashion show. Bakit hindi na lang simple at meaningful? This is for the greater good, Leona. Trust me. I'll take care of this. Special ang gagawin nating cupcakes ngayon. Christmas design. Thank you po, Ate Elise. Sana po, lagi lang masaya, no? Happy-happy lang, walang sad. You better pray na matapos ang eskandalong ito. Dahil kung sisirain mo lang naman lahat ang ating mga plano, mabuti pa ma-exile ka na. Exile? I'm going to send you to a boarding school in Switzerland. Colonel Oliver Gonzaga, I'm glad you made it. Gusto kong ikaw maging PSG commander. I can trust you, right? You can trust me with your life, Ada. Dahil hindi ako nagkamali. Princess, buti nakadalaw ka dito. Oo, miss na miss ka na namin. Namiss ko din po kayo, syempre. Kaya nga po, dinalan ko kayo nito. Aba, may pasalubong ka pa. Ano yung pagkain ba yan? Special cupcake po ito. Wow! Special cupcake talaga, ha? Kasi Ate Karen, Christmas design po, oh. Tingnan nyo, meron pang Santa Claus, oh. Ang dami pa po. Diba? Ang ganda po, diba? Kinuha po namin ni Ate Elise yan, yung presidential chef po namin. Saka po, magaling po kasi siya magawa eh. Tapos, tinuruan niya din po kung gawin ito ng may pagmamahal. Kaya, tiba niyo na po. Ayos yan, mukhang masarap. Dito na ako! Ay, Boss Joey, si Kiko, pamangkin ko. Galing ng probinsya yan eh. Ay, okay. Kiko, si Princess. Princess, si Kiko, pamangkin ko. Hello po. Hello, Princess. Hello, Karen. Hi. Ate Karen, close na po ba kayo? Ha? Hindi na po ba kayo nagkikita ni Kuya Joaquin? Pwede na bang tikman to? Mukhang masarap to eh. Sige po. Teka, may kulang yan eh. Teka lang. Boy, bili ka muna ng soft drinks doon. Sige, Chong. Sukli ko ha. Wala ang suklito, Chong. Ikaw, yan na naman eh. Parang titikman mo. Ito, titikman ko. Subuan Yung kita, reindeer. Subuan na kita. Siyempre, ikaw na. Hingi ako ha. Siyempre, natikman ko na po yan. Ikaw na. Yan eh. Sige na. Sarap nga, hindi mo kami. Papa. Kaya na ako susubo sa'yo. Sabi ko, ito ka ba ito si Olo ko? Si Olo ba? Tandaan ninyo, importante sa akin ang event na ito. At hindi ako papayag na hindi ito matuloy. I want everything perfect. There should be no room for mistakes. And Ma'am, excuse me po. Okay na daw po ang lunch meeting you next week. with whom? Isa po sa major sponsors. Yung sabi niyo pong VIP, si Mrs. Vanderbilt po. Wait. Is this the same as Mrs. Jacqueline Flores Katigbak Vanderbilt? Siya nga. OMG! Si Mrs. JFK Vanderbilt ang sponsor natin! Oh no! But she's like super rich, di ba? Super duper rich! Excuse me. How did you know Jackie? Of course, Doña V. Lahat ng mga designers kilala si Mrs. Vanderbilt. Paano nga super galante? Kung gumastos parang wala nang bukas. At parang may sariling World Bank yata yung babaeng yun. Di ba nga? Di ba nga bibili niya nga yung TV show for models? Oh my God! She's... You're right. That is Jackie. Siya nga. You know, she's very generous. Kaya natutuwa ako na susuportahan niya ang ating project. OMG! Makikilala ko na siya! I'm sorry. Like, makikilala ko na makikita ko siya in person.
gosh, may fur coats, may outfits, may boots. Kailangan i-prepare ko. You know, Doña V, kailangan ma-impress si Mrs. Vanderbilt sa mga outfits ko, right? Am I right? Diyos ko, ang yaman, no? I'm so excited. God! Diyos ko. Elise, may dinadamdam ka ba? Ha? May problema ka ba? Parang ang tamlay mo. Wala po. Okay lang po ako. Eh, bakit parang hindi ka kumbinsido? Ha? Ate Luz, pinababalik na po kasi ako sa New York eh. Ha? Eh, sino yung nagpapabalik sa'yo? Yung mga kasama ko po, 3 po kasi kami magkakaibigan doon. Sila po yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin para po mag-reality show ako. Bago po ako umuwi dito, nangako po ako sa kanila na babalik kasi nga po, may plano po sana kaming magtayo ng restaurant. Ayun po, tumawag po sila. Pinababalik na po ako kasi nga po, mag-host daw po kami ng dinner for the New Year's Ball. Kaya, kailangan ko na po makabalik. Aalis na po kayo? Iiwan niyo na po kami dito? Ito na lang ba ang mga outfits ko, Tweety? Naghihirap na ba ako? Tell me honestly, nasan yung iba kong mga outfits? Madam G, di ba nagpa-donate po kayo ng mga damit ng nasalanta sa Bagyo? Isang box po sa relief center pinadala ko. What? Idinonate mo ang mga fur coats ko? Anong gagawin ng mga nasalanta sa fur coat? Oh my God! Oh my God, I cannot take this anymore! Tweety, natutroma ang skin pores ko sa'yo. Now you tell me. Tell me. Ano na ang progress ng mga pinapatahi ko sa'yo? Nakat ko na yung mga designs na yon. Tatahiin na lang. Ano nangyari? Madam G, naku, ginagawa na po yun. Kalma lang po kayo, tsaka huwag po kayo masyadong nai-stress over an event lang. Nagkakaganyan kayo. What? Excuse me? Event lang? Yes po, Madam G. Hindi ito ordinaryong event or fashion show lang. Mga importanteng tao ang darating. Mga sanay sila sa fashion show sa Europe. Kaya kailangan world-class yung mga may papakita ko sa kanilang mga bagong creation! Yes, Madam G. Oh my God! Tweety! Kasi, Princess, doon naman talaga ako nakabase. May buhay ako naiwan doon. May trabaho. Hindi po ba kayo masaya dito? Masaya. Masaya naman po pala kayo eh. Huwag na po kayo umalis. Dito na lang po kayo kasi pag umalis po kayo, malulungkot ako. Kasi ganito yung princess, ano? Pinagbigyan lang kasi ni Ate Elise yung mama niya para umuwi dito sa Pilipinas. Magkikita sila, tsaka para makapagtrabaho siya dito sa palasyo. Ngayon, may mga tao kasi na nag-iintay sa kanya sa New York. Mga tao na napangakuan niya na nauna siya sa atin. Oo, nangako kasi ako sa kanila na babalik eh. Tsaka alam mo, Princess, kapag nangako ka sa isang tao, dapat tinutupad. Alam ko naman po yun. Kaso, malulungkot po ako. Naku, huwag ka nang malungkot. Aba, nandito naman kami, di ba? O, di ba? Princess, pwede pa naman tayo magkita, magsulatan. Huwag ka nang sad.
Oo. Princess? Anak, alika na. Kain na. Busog po ako. Ha? Ikaw? Busog? Ang dami ko po kasing nakain eh. Baka naman nagtatampo ka, ha? Ikaw din, masama ang tumanggi sa grasya. Hindi po. Di ba sabi niyo po, masama ang kumain na madami pag busog na? Ayan ka naman eh, dinadaan mo ako sa pamimiloso po mo eh. Naku, hindi po ah. Sige na nga, basta ikaw ha. Masama ang pagsisinungaling. Nakasinungaling ba ako? Papa Jesus, sorry po. Pagsisinungaling po ba ang ginawa ko? Pero, totoo naman po ang busog ako eh. Nagtampo nga po ba ako? Nalulungkot lang po ako. Sorry po, Papa Jesus, ha? Sana po patawarin niyo po ako. Sana naman huwag na magtampo si Princess. Mas lalo ako naapektuhan eh. Hindi naman matampo yung bata yun. Baka naman nalulungkot lang. Tsaka napapaliwanagan naman si Princess eh. Nasabi mo lang sa kanya, di ba, yung mga kompromiso mo sa New York? Oo. Kaso, tumamlay siya eh. Kaya pala hindi nag-dinner. Kasi hindi ako naniniwalang busog si Princess eh. Si Princess pa ba mabubusog? Posible. Oh, joke lang. Ito naman, pinapangiti ka lang eh. Masyado ka serious. Pero, yun, malamang nagtatampo lang siya. Malamang may nalulungkot. Mawawala rin yun. Mawawala rin yung nararamdaman ng Sige na nga. Teka, gusto mo ba ng dessert? Pansin ko kanina pa tinitignan eh. Hindi, si ate yung tinitignan ko. Yung totoo. Sige na, okay lang. Kasi ang bango ng mangsa. Pwede ba? Pwede ba? Okay lang, tatapusin ko muna, okay lang. Okay na sa akin kahit pa isa-isang sagot. Sige, hihimayin ko muna. Sige. So, tulungan kita, chef. Okay lang ba? Okay lang. Hihimay naman ito. Hindi, sige, mangga na lang. Sige, Antay ko na yung mangga. Tayin mo na lang, ha? At ang bango. Ayaw mo talaga ng sago? Sige nga. Tulungan mo maghimay. Oh, sige. Saan ko ba? Ilalagay ko ba rito? Oo. Ganito pala talaga kalambot ang sagot. Ganyan. Oo. Yun. Ano to? Sinukmani. Totoo bang hindi ka na kumain ng dinner? Busog po kasi ako, Ate Leonie. Sigurado ka ba? Sana huwag ka na magtampo kay Elise. Kasi kung kailangan mo niyang umalis, intindihin na lang natin. Ganun kasi talaga kapag may pangarap ang isang tao. Kailangan po umalis? Paano po yung mga pamilya nila? Tsaka kaibigan? Maiiwan na lang po. Minsan, may mga sakripisyo talaga tayong kailangan gawin para maabot yung mga pangarap natin sa buhay. Ikaw, pag may ginusto ka paglaki mo, halimbawa gusto mo maging doktor, o kaya teacher, o abogado, kailangan mong paghirapan ang lahat ng yun para maabot mo. May mga sakripisyo kang gagawin. Katulad ng ano po? Yung nararamdaman mo. Kahit nalulungkot ka, kailangan mo magtiis. Sigurado ako nalulungkot din si Elise, pero kailangan niyang magsakripisyo para sa mga pangarap niya. Kung may mahal ka sa buhay, hahayaan mo siyang lumipad at saka maabot yung mga pangarap niya.
hindi ka magiging hadlang sa pangarap niya kasi mahal mo siya, di ba? Ang hirap po. Ang lalim po kasi ng mga sinabi niyo eh. Ganun ba? Opo, nagutom tuloy ako. Ate Leona, pwede po ba tayong kumain? Sige, sasamahan kita sa kusina. Ha? Talaga po? Thank you po. Halika na. Para-paraan, ha? Hello? Hello, Joaquin. Oh, bro, kamusta? Oh, dito kami ngayon sa La Union. Ha? Nasa La Union kayo ngayon? Ayos ang trip nyo, ha? Paano? Sunod ka? Nako, bro. Wrong timing. Di ako pwede ngayon, eh. Bawal ako lumabas. Grounded ako, di ba? Dahil sa balita? Oo, kumalat yung mga pictures ko. Nakita mo naman yun, eh. So, paano? Tsaka, galit sa akin lahat ng tao dito. Kaya, next time na, okay? So, ayawan na to. Sabi ko, next time na. O, sige na, sige. Text ka lang. Oo. Sige, kamusta mo ako sa mga bro, ha? Okay, ingat kayo. Okay, bye. Papaalam po sa inyo. Kasi po, kailangan ko na pong bumalik ng New York. Yes, I heard. Ako, nakarating na po palagad sa inyo. Gusto ko lang po sana magpasalamat po sa pagkakataon pong binigay niyo po sa akin. At sa inyo po, Doña Victorina, alam ko naman po na kayo po ang nagpa-contact sa mommy ko. Yes, of course. Thank you po sa tiwala, ha. Kahit bata lang po ako, hindi po kayo nag-hesitate. And, Madam President, hindi ko po makakalimutan lahat po ng experiences ko po dito sa palasyo. Napakabait niyo po sa akin at sa lahat po. You're welcome, Elise. And thank you din sa masasarap na luto. Magaling ka. Pang world class talaga and we're proud of you. Ako, maiyak na po ako sa papuri niyan. Elise, I wish you the best of luck. I heard, nagbubukas na daw yung restaurant niya sa New York. Yes po. Hayaan mo. Pag nakapunta ako doon, baka mapasyalan kita. Oh, anytime po, ma'am. Welcome po kayong lahat doon. At sana kung may pagkakataon na kailanganin ka namin, makabalik ka naman dito. Oo naman po. Huwag ka mag-alala kay Princess. Magtatampo lang yun, pero lilipas din. Talaga po ba? Mabait na bata si Princess. Hindi yun marunong magtanim ng galit. Sana po magustuhan niya yan. Ako po ang gumawa niyan. Ate Elise, sorry po ha kung medyo nagtampo po ako. Pero medyo lang po. Mas lamang po yung lungkot. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Tsaka, hindi lang naman ikaw ang nalulungkot. Ako din naman. Iyak pa nga ako eh. Bakit po? Ang hirap kasi minsan magdesisyon eh. Ay, opo. Ako nga din po eh. Lagi po ako nagdidesisyon. Hirap nga po eh. Pero, naiintindihan ko naman po kung bakit kayo aalis. Sinabi po sa akin ni Ate Leona na may pangarap daw po kayo. At kapag mahalaga sa inyo yung tao, dapat hindi nyo hinahadlangan yung pangarap niya. Kita mo yan. Mas magaling ka pa nga yata sa akin eh.
Hindi po, mas magaling po kayo. Kasi kayo po may pangarap at aabutin niyo po yun. Hayaan niyo po, kapag ako nagkapangarap, gagayahin ko po kayo. O baka pati ba naman sa pagiging iyakin, gayahin mo rin ako. Di ba, okay rin naman po umiyak paminsan-minsan. Pero mas maganda po, mag-happy hugs na lang tayo para mas masaya. Okay lang ba? Ito. Sige. Happy hugs. Happy hugs. Excuse me po. Cupcake po. Gawa po namin to ni Ate Elise. Gina, Ano po? ang diet mo. Ay, oo. So glad you finally found time to meet up with us. By the way, is it true? Tatakbo din si Rafael sa susunod na eleksyon? I hope you are aware na maraming nalagpasan na senior officer si Colonel Gonzaga sa kanyang pagka-appoint. Baka isipin nila na merong favoritism. Hindi na po ba talaga pwedeng mag-extend si Ate Elise? Paano pa po magiging masaya yung Pasko? Hindi naman kumpleto. Princess, huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang umiyak. Kinakausap niyo po ba talaga ako, Kuya George?